Okay na ba ang lahat? Amen. Ready na ba ang Amen. lahat? Yeah. Amen. So ngayon po, mari ba tayong tumayo muna? Let's pray at basahin ang ating ang ating verse, yung pinaka main verse natin ngayon. So, mari bang okay, the challenge of Elisha. So basahin mo natin yung the next 2 Kings. So, say no. And so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, "Ask, what may I do for you before I am taken away from you?" Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." So he said, "You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so." Then it happened as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him, and went back and stood by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him, and struck the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. Okay, let's pray po sa ating Word of God ngayon. Yes, Father God, Lord, we come before you. We humble ourselves, O God. Apart from you, Panginoon, we can do nothing, O Lord. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, pagkukulang sa inyo, Panginoon, sa isipan man to, Lord, sa salita, sa aming gawa, Panginoon, sa lahat ng sinasadya o hindi namin sinasadya, Panginoon, patawarin nyo kami at pakalinisin mo kami, Lord. Lord, empty our hearts today, Panginoon, na kung ano man itong distract sa aming mga puso, sa aming isip, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, take it away, O God, and Lord, we let it go sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapuno kami ng yung banal na salita, Panginoon, and we ask for your anointing of your Holy Spirit, hindi lang sa akin, Panginoon, kundi sa lahat ng makikinig, Panginoon. Nawa, lalabas kami sa bahay na to, Lord, na may matutunan kami mula sa inyo, Panginoon. We declare, O God, yung victory, O God, in your sharing of your word, Panginoon, and we rebuke any works of Satan, O God, unbelief spirit, Panginoon, divided minds, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Even sa mga connection, O Lord, and Lord, salamat, Panginoon, na ikaw lang yung mapapurihan, ikaw madakila, O Lord. Salamat sa mga salita. Lord, ibaba niyo ako sa pinakamababa, kayo lang marinig, kayo lang makita sa buhay ko, Panginoon. All the glory and honor belongs to you alone, in Jesus' name. Amen. So, amen. So, ano na natin nung mga nakaraan noon na we are in the parang topic ng about disciple, no, sa yung kay Elisha or Elisha, no. So, nag-ano din ako niya, no, ano talagang proper na pronunciation kasi nga parang dati pa sa church na kinalakihan ko, sa mga narinig kong Elisha yung mga So, nung na-search ko siya is Hebrew, sa Hebrew word daw is yun nga Elisha, ang pag-pronounce ng Elisha. So, yung sa America naman is Elisha, no? So, kung ano lang doon, so same person ang tinutukoy natin, no, ang disciple ni Elijah. So, ayan po. So, nakita din natin yung nakaraang week, no, yung buhay ni Elisha, no, na talagang yun, meron siyang iniwan niya yung kanyang pagsasaka, yung mga oxen, di ba yun, yung parang inano niya lahat nung sa topic nga ni Pastor, no, iniwan niya para tumugon sa panawagan sa kanya ng Panginoon. So ngayon po ay pag-uusapan naman natin yung challenge na kinaharap or kakaharapin ni Elisha. No? So nakita natin dito yung ating sa mga binasa natin, no, na topic or verses. So isa-isahin po natin yan. So let's proceed, no, sa una nating So sabi dito, no,
every believer will face a moment when God asks, what do you truly want from me? No? So, nakita natin na si Elijah, ang sabi niya kay Elisha, ano yung gusto mong gawin ko para sa iyo? No? So, yun yung ano niya kasi nagsunod-sunod siya, 'di ba, kay Elisha nung time na yon. So, sa ating mga buhay no, meron talaga tayong point na ano ba yung gusto natin hingin talaga sa Panginoon? Or kung si Lord yung nagsasabi sa atin, anak, ano ba yung gusto mo na ibigay ko sa iyo? No? So, hindi nyo ba naano yun sa puso? Ano ba talaga yung gusto ko na matanggap mula sa Panginoon? And yun nga, si Elisha, yung answer niya, yung about kay Elijah, nung nagtanong si Elijah sa kanya, ano yung pwede kong magawa sa iyo or pwede kong ibigay sa iyo, no? Anong gusto na ibigay mo, no, parang ganoon. Basta yun. So, ang sagot ni Elisha is hindi yung hindi yung karaniwan na gusto ko yumaman, gusto ko ng malaking bahay, kotse or mga ganyan, no, mga physical na mga bagay. Kundi ang hiningi niya is pang-spiritual. A double portion, kumbaga, no. So, yung yung request niya kay Elijah is napaka-bold, no, na request. Hindi lang siya basta-basta na yung sige, yung mawawala lang ba na kunwari yung pera, gusto niya ng maraming pera. Alam natin na nawawala talaga ang pera, no? So yung pera is parang yun yung niya na talaga nile-let go yan, nawawala yan, no? So ang kay Elisha talaga is more on spiritual. So tayo ba, natanong ba natin sa sarili natin, ano ba yung dinidesire ng puso ko? Spiritual ba or pang worldly lang na mga desire, no? So kayo lang yung makakasagot niyan, ano talaga yung desire niyo sa puso niyo, no? Sa parang pinaka bottom ng niyo na inihingi niyo talaga sa Panginoon. So sabi nga, no, this is the challenge of Elisha, not only in what he asked for, but what it cost him to receive it, no? So hindi lang ang challenge niya is hindi lang yung hiningi niya, kundi yung cost na matatanggap niya. So mayroon lang akong 4 na point na pag-uusapan about sa ating topic for today, yung challenge ni Elisha. So let's dive in sa first point natin, no, is the bold request. So sabi nga sa verse 9, and it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, ask what may I do for you before I am taken away from you. So Elisha said, please let a double portion of your spirit, no? So yun yung hiningi ni Elisha, no, kay Elijah, yung double spirit or double portion na yung parang nakita alam natin na parang naging disciple ni Elijah si Elisha. So kasama-sama niya sa paggawa ng mga ministry, kumbaga. So nakita niya yung very heart ni Elijah, no, na ganito yung niya, may burden siya sa other soul to share the gospel, mga ganun ba. So siya, dinidesire din niyang ganoon, na gusto niyang maging kagaya ni Elijah, mas better pa, no? So pero hindi yun in competition. Hindi yun sa terms ng so wag natin yung overthink na baka makikompete si Elisha kay Elijah. So hindi po yun. But para sa ikaka-glory ng ating Panginoon. So yun po yung pinaka-desire niya, no, na mas double portion pa ng ginawa ni Elijah nung mga sa ministry niya, no? So hindi yun out of greed na hiningi niya, but out of responsibility, no? So sabi nga, ang double portion daw na meaning nung sa time ng Jewish is ang double portion meaning it's inheritance or leadership, no? So or legacy, no? Yun yung hiningi niya, yung legacy at yung yung leadership. Gusto niya yung mas double pa kay Elisha, no? So, sabi nga, what are you asking for God? No? Ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon? So, hinihingi ba natin yung kagaya kay Elisha na, Lord, yung sa mga nauna nating nakilala, mga pastors natin, mga mentors natin,
naas ba natin sa sarili natin, Lord, gusto kong mag-serve na kagaya nila. No? Yung may fire talaga sila, Lord, na mag-serve sa'yo. Kahit nahihirapan na sila, kahit wala na silang pera, kahit kagaya nila, ngayon, ating nakikita sila, Pastor at si Timika, yung bang, ang layo nila, kanagawa pa sila, ang ano nila, nagda-drive talaga sila. Lord, gusto kong ganyan ang heart ko na mag-serve sa'yo, Lord, na kahit ano man, pagod man ako, pupunta pa rin ako sa church para mag-serve sa'yo. Yung bang, makita natin yung ano nila, pagpapagal, na mas gusto pa natin na, mas gusto ko pa, Lord, na mas deeper pa kaysa ila Pastor Gino, mga hindi natin alam yung mga sacrifices nila, no, na binigay nila para sa ministry. Tayo kasi nakikita lang natin yung parang yung ano lang ba yun, nasa, kung nakikita natin yung, kunwari, yung sa plant, example sa plant, nakikita lang natin yung, ano lang yan, nag-sprout lang siya. Pero di natin nakikita yung pinaka-roots niya sa ilalim. So, hindi natin nakikita yung grabing sacrifices nila, Pastor Gino, nila Timika, sa pagsiserve sa Panginoon. Yung hindi natin nakikita yung ibang mga pastors natin, mga leaders natin na before sa atin, ano yung mga sacrifices nila para mag-serve sa Panginoon. Tayo, tinitake for granted lang natin, pupunta naman sila pastor, maaga man yan sila. So, sorry. No, so parang maano natin ba na, kaya na nila, pastor, uy. Yung parang meron tayong mga ano ba na, sila pastor, bala dyan, kasi ano naman sila, marami naman sila, pero hindi natin na, sorry, parang naiyak ako. Hindi natin nakikita yung sacrifices ng ating mga pastor na sa atin. So, ganun yung ating, yung parang meron ba tayong desire na makatulong din sa kanila. Maano man natin sila sa counting, effort na magmaga tayo para matulungan sila, pastor. Yung parang ganun. Kasi may mga sacrifices din para sa ministry. Hindi nila yan sinasabi sa atin, pero makikita natin yan when we serve the Lord. No? So si Elisha, nakita din niya kay Elijah yung burden niya para sa mga ibang soul na mag-share pa ng gospel, ganyan, no? So tayo ba, meron din tayong yung desire na mas makatulong pa, no? Or mas desire na mas gawin pa tong bagay nito para sa Panginoon, no? A double portion pa ng ating, or double effort pa ng ginagawa ng ating mga pastor, no? So, meron ba tayong gano'n na desire, no? Kaya ba natin na sa simpleng sacrifices lang na maaga sa church, kaya ba natin yung i-sacrifice, no? Kahit pagod tayo, kaya ba natin pumunta at magpakita sa mga prayer meetings, sa mga Bible study? So, kaya ba natin i-commit, no? Sabi nga, di ba, last nung preaching ni ate, no? Maging devoted. Iba yung commitment sa devoted, no? Yung commitment is ginawa mo lang dahil nagka-promise ka. Yung devotion is yung pagmamahal mo at yung kasiyahan mo, no, na gawin yung isang bagay. So yun ba yung may devotion ba tayo, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon? Masaya ba tayo na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon? So yun ba, no, isik niyo nga isik niyo yung mga puso niyo kung meron ba kayong gano'n na desire, or nandito lang kayo para magsimba lang naman ako. After nito, wala, hindi ko alam, saan ako dadalhin ni Lord. Pero yung desire ba na kahit saan ka dalhin ng Panginoon, gusto mong mag-serve sa Panginoon. Yung maghanap ka talaga ng church, kung ililipat ka ng Pinas, kung makakauwi ka man, no, magsiserve ka pa rin patuloy sa Pinas, kung malilipat ka man ng trabaho dito sa Japan, hahanapin mo pa rin ang Panginoon, at gusto mong maka-impart pa rin sa ministry. So yung mga ganong bagay ba na, hindi ka lang narito para magsimba lang every Sunday. But nandito ka para mag-serve sa Panginoon. No? Kahit saan ka man ilagay ng Panginoon, nandun yung desire mo na mag-serve ka sa Panginoon. Sa kahit anumang paraan na pwede mong ipagamit yung buhay mo sa Panginoon. No? So, next po, yung sa ating, so many people ask for comfort, no, sa ating Panginoon. But si Elisha, nakita natin, hindi comfort yung hiningi niya kay Elijah, kundi yung talagang pagsiserve sa ating Panginoon. So, yun nga, inaano ko talaga sa inyo, no, remind tayo ng Panginoon lahat, ano ba yung deep desire natin? Nandito lang ba tayo sa mundo para lang maranasan na magkaroon ng mga savings na marami, magkaroon ng bahay na malaki, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng mga healthy na mga anak? Ito lang ba yung ating desire?
Wala ba tayong desire talaga na mag-serve? Yung ating mga anak, next generation natin ay makapag-serve din sa Panginoon at magamit ang buhay nila? So, yan no, iiwan ko yan sa inyo ng mga tanong, kayo lang yung makakasagot niyan. So, the next is the difficult condition. No? So, sabi nga dyan, yung mga parang condition para makuha niya yung double portion na meron si Elijah. So, una is yung vision. So, kailangan niyang nakatutok lang talaga siya kay Elijah. Sa lahat ng gagawin niya, di ba, maraming nag-aano nun sa kanya ng mga sons of the prophets na makukunin na yung ano mo, sabi niya, oo, alam ko, pero huwag kang maingay. Parang doon lang talaga siya nakatutok kay Elijah. So, sabi, endurance, he had to stick close all the way. Sasamahan niya, saan man pumunta doon si Elijah, kasi alam niya, yung time na yon is kukunin na ni Lord si Elijah. And obedience, he refused to be distracted by the 50 prophets. Yun yung sinabi ko, no? So, tayo ba, sabi nga dito, Elisha's request was not impossible, but it required focus, faith, and perseverance, no? Yung mga hinihingi ni Elisha is hindi naman yun imposibleng makuha niya. Pero it requires focus, no? Faith and perseverance. Yun nga, yung vision niya, dapat nakafocus lang siya. So tayo din, no, sa atin, if we want to serve the Lord, no, talagang yun yung desire natin, no, sa, di ba yung ano natin, is mag-serve sa Panginoon. It requires our focus. No, hindi lang tayo mag-serve na kung kailan lang tayo benri, kung kailan lang comfortable sa atin, kung kailan lang, hindi pagod ako, yung ano, may overtime ako, sobrang 4 hours, hindi mo na mag-church, no. So, hindi lang ganun po ang ating pag-serve sa Panginoon. We need commitment and devotion, no? So, yung dalawa ang inaano ko is because we have to do it. Hindi lang dahil kailangan, kundi ito yung ating talagang, yung bang ating gratitude sa ating Panginoon. Sa lahat ng meron tayo ngayon, ay wala tayo kung hindi binigay sa atin ng Panginoon. No? So, we have to focus, we have to, yung bang mag-discipline sa ating mga sarili. So, yun nga ang aking share ko lang. Yung nag-decide akong bumalik dito, sobrang laki ng timbang ko. Sabi ko, Lord, magbabawas ako ng timbang, kailangan ko talagang magbawas. So, yung determination ko na, okay, mag-exercise ako, maaga akong gigising, 30 minutes, so 4:50, gigising na ako, 30 minutes ako mag-exercise, mag-devotion ako, 7, dapat kumain na ako, mga ganyan. So, na yun, yung aking mga time. And then, first week pa lang, okay man siya, okay na ko talaga, nakayanan ko yung first week na challenge. Doon na sa second week, nagkaroon na kami ng zanggyo. Pag gising ko, ayoko pang gumising, yung parang ayoko talaga, parang, sige, next time na ako mag-exercise. Yung parang ganun na ba, nawala na ako sa aking focus na goal, no? So, parang, hindi ko talaga kaya, tinatamad ako ngayon. So, magde-devo lang ako. So, yun yung naging consistent ko lang devo. Pero yung exercise na commitment ko is hindi ko talaga naging Pero, siya, nung the second week, lakdang siya. Kunwari, Monday, pa ako niyan. Meron pa akong, energy na, sige, kailangan ko talaga mag-exercise. Pagka Tuesday, kasi nagzangyo ng Lunes, parang, gusto ko matulog. So, kahit 2 hours lang yun, sige, 5:30 na lang ako gigising. So, hindi ako napag-exercise, pero naka-devo pa rin ako. Wednesday naman, dapat akong nag-gano'n na naman yung mind ko. So, exercise na naman ako, maaga naman akong gigising. So, pag ganun-ganun yung ko. But, yun sa akin lang yun. Hindi ko alam sa inyo, kung ano yung mga commitment nyo, no? Ano yung disiplinang ginagawa nyo sa buhay nyo, may gusto ba kayo matutunan, no? Sabi nga, di ba ni Ate Mika dati na, walang makakapigil kung mo talaga, yung parang ginusto or gusto mo, no? So, kung alam na natin lahat yung mga quote na sinasabi na pag ayaw mo, marami kang dahilan. Pero pag gusto mo, walang iniisang dahilan makakapigil sa'yo. No? So, tayo din sa pag-serve natin sa Panginoon, we have to focus. Alam na natin na ang pag-serve sa Panginoon, hindi yan madali. Marami yung sabi nga na hindi ko makakalimutan, sabi ni Pastor na sa unang break ng ating ni Elisha at Elijah, is sabi niya, walang pag-serve na hindi kailangan ng sakripisyo. No? So, kung nag-serve ka nang wala kang ginagawang sacrifice, hindi yun pag-serve. No? Dahil komportable ka lang, kaya mo ginagawa. Pero kung meron ka nang nasa-sacrifice sa buhay mo, yung time mo,
Yung pagod mo na kahit, naantok mo talaga ako, yakin ako eh. Kailangan ko makinig sa word ng Lord, no? Kailangan mo talaga idilat ang mata mo, no? So, kailangan mong labanan kasi nga, yun yung ano mo, yun yung focus mo sa pagsiserve sa Panginoon. Yung gusto mo siyang i-glorify sa pagkikinig ng word niya, no? So, it needs sacrifice. So, hindi ko na to flower words, no? Ang pagsiserve sa Panginoon ay mahirap or sugarcoat, no? So, sasabihin ko talaga sa inyo, aatras mo kayo, hindi, ang pagsiserve sa Panginoon ay mahirap. Ang pagsiserve sa Panginoon need ng sacrifice. Ang pagsiserve sa Panginoon need ng time. Ang pagsiserve sa Panginoon need ng financial, no? Even financial, kailangan mo yan. And ang pagsiserve sa Panginoon, kailangan din ng mo sa family mo, no? Yung relationship mo, no? So, lahat ng ito ay, yun yung mga kakaharapin mo sa pagsiserve sa Panginoon. Marami kang mga kailangang i-sacrifice. So, hindi ko yan iaano sa inyo, no? But, isasabihin ko talaga yung totoo. It needs talaga sacrifice ang pagsiserve sa Panginoon. Whether you like it or not, comfortable ka man o hindi, kailangan mo talagang mag-sacrifice para sa Panginoon, no? Kaya wag na tayo, matagal na tayo nagserve sa Panginoon. 1 taon na mahigit, no? 2 taon na mahigit, 3 taon na mahigit, at kung 3 taon pataas, no? Pero nandun pa rin tayo sa comfortable na pag hindi ako pagod, saka ako magsisimba. No? Pag yung wala akong yote niyan, magsisimba ako. No? Pag ganyan lang, sisimba ako, no? Magpapakita ako. Hindi po ganun ang pag-serve sa Panginoon. It needs sacrifice. Kahit inaantok ka, kailangan mo talagang makinig, no? So, kahit ka na, yung parang may gusto kang gawin, dapat mag-ano ako ngayon, no? Pero kailangan mong i-sacrifice yun. At kahit yung mga kabarkada mo, kasama mo sa trabaho, gagala sila ng mga nagano, ngayong linggo. Yung parang, hindi ako sama bay, kay magsimba ako. Yung parang ganon, meron ka talagang sakripisyo na, kunwari, pag magsasabi na sila ng, meron tayong birthday ni sa linggo na natin gawin. Ikaw na lang magsabi na, wag, Friday na lang para pagkasabado, makaprepare pa tayo, Friday ng night na lang. So, para hindi lang maano yung ating commitment, no? So, lahat naman, hindi naman dinideprive tayo sa mga blessing or sa joy ng fellowship sa ating mga kasama sa trabaho, but it requires balance, no? And ang top priority natin is ang ating Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na yun, ma-experience mo yan, hindi yan pinagkait sa'yo ng Panginoon. Makakasama mo sa gala ang makasama mo, makakasama mo sa mga dagat ba yan, si Yamanashi ba yan, no? Saan man kayo magpunta, mag-Fuji-Q man kayo, lahat yan mararanasan at hindi yan ipagkakait sa'yo ng Panginoon. But lagi mong isipin, unahin mo lang talaga siya. At more than pa dyan, ang may experience mo. No? So, lahat ng to, hindi talaga yan pinagkakait, hindi sinasabi niya, killjoy man si Lord. Hindi killjoy si Lord. No? Hindi naging killjoy talaga si Lord. Lahat ng yan, pinagkaloob niya sa atin lahat. But, one condition, you need to focus on Him. Unahin mo siya sa lahat ng bagay. Yun yung natin, yun yung pinaka-challenge, kagaya nga ni Elisha. Lahat ng bagay na yan, makukuha mo. Sabi nga, di ba, sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God. No, dati yan, hindi ko yan maunawaan. Paano ba isik ang Panginoon? And para makuha ko to, all these things shall be added unto you. Para makuha ko yung kasi nga, parang nainganyo ka sa all these things shall be added unto you. Yung parang ang sarap nun, all these things. Pera, bahay, yung pangarap mo, yung relationship mo, good health, provision, at yung protection, no? Lahat ng bagay yan, gusto-gusto natin. Travels, no? Lahat ng yan, gusto natin. Pero, seek you first the kingdom of God. Ang pinakauna is yung priority talaga ang Panginoon. No? So, pwede ka naman talagang gumala. Huwag mo lang talagang ituon sa linggo. No? Huwag mo lang ituon sa Lunes kasi may prayer meeting din. At huwag mo ituon sa Wednesday, may Bible study din tayo. So, pwede kang gumala sa Martes, Thursday, at Friday, Sabado. Okay na yon.
So kung mag-practice ka rin sa music team, wag mo na lang din ituon sa Sabado, no? Kasi mostly Sabado kasi yung practice ng music team. No, sa lahat ng bagay nito, hindi ka naman dinideprive ng Panginoon. But you need to focus. Yun lang po yung talagang kailangan sa Panginoon. And sabi nga, no, ang atin bang mga spiritual eyes are open, no? Alam ba natin yung pangangailangan or alam ba natin saan tayo nadidistract, no? Ano yung nakakapag-distract sa atin? Mga overtime, blessing sana yan ng Panginoon pero kapag hindi na natin nagamit ng tama, hindi na ito nagiging pagpapala, no? Kapag lalo na pag na take over na ng overtime ang ating Panginoon. So hindi na siya nagiging pagpapala, no? So lahat ng yan pinagkaloob yan sa iyo ng Panginoon dahil alam niya yung needs mo. So bakit mo parang isa-sacrifice yung pagsiserve mo sa Panginoon kung alam naman ng Panginoon ang needs mo Hindi ka naman niya pababayaan. Isang zangyo lang naman yan na hindi mo, isang Sunday or isang gala na hindi mo samahan. Pero lahat ng bagay sa'yo ay ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Yan lang naman Sunday lang na para sa Panginoon kasi noon pa yan, gusto ng Panginoon na ang Sunday or hindi man sinabi Sunday but may rest day at doong rest day na yun ay para sa Panginoon lang. No? Sabbath day. So, yun yung inaano lang ng Panginoon sa iyo Lahat ng yan, kaya niya ipagkaloob. Ang kailangan mo lang, yung i-sacrifice mo at willing kang i-let go sa Panginoon. Amen. No? Huwag kang matakot na sayang naman, na yun, ichimang na yun. Ang ichimang, maliit na bagay yan sa Panginoon. Sinasabi ko yan sa inyo. No? Even sa mga pledge natin sa church building, sinasabi ko man to na, ichimang tayo kada isa. Yung parang, mayroon mga amount, no? Ichimang tayo pataas. Sinasabi ko man yan sa inyo. Pero, ang gusto ng Lord sa iyo is, maliit na bagay lang ang ichimang sa Kanyang. Maliit na bagay lang ang ichimang sa kamay ng Panginoon. More than pa dyan ang kaya niyang ibalik sa iyo. So, never tayong talaga pag nagbibigay tayo sa Panginoon, ang laki naman ito. Sa mga tithes and offering, no? Yung tithes natin. Kung sasahod ka ng 20 lapad, nimang din yun. Diba? Pag iano mo yun, ang dami mong mabibili, ang dami mo pwede mo ipadalhin sa Pilipinas. Pero, ang nimang, isipin mo mga kapatid, napakaliit na bagay yan sa Panginoon. Pwede niyang i-triple, i-100 pa yan. Kapag willing ka lang talagang mag-trust sa Kanya. No? So, never mo talaga ipagkakait ang bagay na para sa Panginoon. Yan talaga ang gusto kong tested and proven na yan sa buhay ko. Since nag-start ako na mag-serve sa Panginoon, never mong i-deprive lahat ng para sa Panginoon. At lahat ng to ay hindi mo talaga nakaranas ako ng ganito, ako ng mga ganito pagpapala. No, dahil yun sa Panginoon. So, are you following your calling to the very end? So, yung panawagan ba sa'yo ng Panginoon na mag-serve, mag-share the gospel, is talaga bang ginagampanan mo hanggang dulo or hanggang dito, no? Ang dami na nating mga preaching na narinig. Talagang, hindi ko na kailan ba tayo nagsimula dito sa, last nating year is, ngayon na taon, 8 years tayo, no? Ng Lamb of God. 8 years. So, kada linggo, kada buwan, ang dami ng preaching nun. Nagdaan ng mga preaching. Paulit-ulit na lang. So, meron ba talaga tayong natutunan? Meron ba talagang sa ating heart na gusto mong mag-serve sa Panginoon? Yung panawagan niya na mag-serve. Nandyan pa ba? On fire pa ba? Nagliliyab pa ba? No? So, yun, no? Ang dami ng preaching talaga, 8 years sa Lamb of God, no? Iba-ibang mga preacher, sila Tatay Tony pa, sila Tatay Ariel, mga training, mga sila Pastor Enrico, ang dami na nating narinig. Paano ba yung ginawa natin doon sa mga narinig natin na preaching? Na-apply na ba natin? No? Or, nandito pa rin tayo sa ating stagnant na level na, ay, parang hindi talaga ako sa preaching Parang hindi talaga ako pwede sa, share of God Parang napipressure ako Yung mga ganun ba na bagay? Meron pa ba tayo ngayon? Hindi yun sa pagpipressure sa inyo mga kapatid. Kundi, isik mo yung heart mo, gusto mo ba talagang mag-share ng word para yung ibang mga tao din na wala pa sa Panginoon ay marinig din nila.
na meron pala talagang pag-asa ako, di ba? Kapag nag-share ka, malay mo yung testimony ng buhay mo, makarinig yung ibang tao na nakikinig sa live or kung saan man siya, hipuin ng Panginoon na ikaw yung gamitin, is marinig din niya na, may pag-asa pa pala ako, kagaya ni kuya, ni brother, no? Dahil siya ay nag-share ng Word of God. So, hindi po yan pressure sa atin, no? Kundi, yun yung calling natin para ma-reach out din yung ibang tao, no? So, yun nga yung natin, no? Yung sa mga small group natin, magpakita lang tayo, no? Kung hindi mo pa ready yung heart mo na mag-share ng Word of God, maging present ka lang sa small group mo. Mag-attend ka lang. Ilang, lang naman yan? 30 minutes? 1 hour? No? Hindi yan talaga, bigat sa atin yung 1 oras, 3 minuto. Magpakita ka lang. Dahil may sasabihin sa'yo ang Panginoon. No? Every tao na magdadala ng word ng Panginoon, may sinasabi sa'yo ang Panginoon. Kaya, a seed, no, sa heart, natutubo yan in due time. No? So, wag nyo talaga yung escape nyo. Lalo na yung mga small group talaga. Sila yung talagang mag-guide sa inyo, tutulong sa inyo para mag-serve kayo ng patuloy sa Panginoon. Kasi sabi nga doon, tayo ay mga tupa ng Panginoon. Ang mga tupa ay mga, sabi ni mga engot. Sabi, engot daw. So, ang mga tupa ay engot. Kung ano lang yung nasa unahan niya, sinusundan niya yan. Tapos, kapag merong sa gilid, pupunta yan siya kasi na-distract siya. Madali siyang ma-distract. So, tayo nga ay tinawag tayong tupa ng Panginoon. So, na yun? Parang sabotable na yun na tayo ay madaling ma-distract. Kaya nga, meron tayong mga spiritual leaders, mentors, leader natin sa small group, dahil sila yung naggaganon sa atin na, yung parang, huwag ka dyan lumingon, dito ka, no? Kasi, yun yung gusto ng Panginoon sa'yo. Ayaw niyang mapunta ka sa ibang daan, no? Kaya, makinig kayo sa mga leaders nyo or sa mga pastors nyo, no? Kasi hindi nila gusto na sirain ang buhay nyo. Gusto nila na mas lumago ka pa sa Panginoon. Kaya, wag nyo isipin, grabe naman to, parang ang stricto naman ito ni Telma. Ang stricto naman ito sa small group or ang stricto naman ni Mika sa small group, nila pastor. Kailangan talaga, ganito. Wag kasi, yun lang yung yun yung aming calling na tulungan kayo. Na tayo, nagtutulungan tayo kasi meron din naman kaming hindi alam or meron kami mga nanghihina din kami, kayo din makakatulong sa amin, no? So tulungan lang tayo dahil tayo ay brothers and sisters in Christ, no? We are body of Christ. So wag nating isipin yung mga ganong bagay na tayo ay nape-pressure dahil sa ganyan. Sabihin mo yung totoo na, pwede po ba di muna ako mag-share? Kasi ganito, or sa mga ministry nyo, pwede di muna ako kumanta, muna. Pero dapat, malayo-layo pa lang. Okay naman kami mga leaders na, hindi ka mag-preach ngayon, hindi ka kakanta ngayon, okay lang yun sa amin, dapat ka tayo kumanta. Hindi kami ganun. Pero dapat sabihin nyo nang malayo pa sa schedule. Kasi hindi naman natin ginagawa ang ministry natin para lang gawin. Ginagawa natin ito na may paghahanda. Ginagawa natin ito na may pagmamahal at katuwaan, yung parang joy sa ating heart ba. So, yung magsasabi ka ng Sabado na, tapos kakanta bukas, parang, di ba, ang nun, or magpipreach, ngayong Thursday ka na nagsabi, tapos preach ng Linggo. So, ang nun, hindi po yun maganda, no? So, hindi ko kayo, sinasabihan ng hindi, pero mas kinokorek ko kayo kasi yun po yung tama, no? Huwag natin to pahirapan ng ating mga leaders, kasi marami din silang mga sacrifices na ginawa para sa Panginoon. Dadagdag pa tayo sa kanilang mga problema, no? So, okay lang po talaga na ganyan, nakita yung schedule nyo, ay, may UT pala ako nito. Pero at least malayo pa lang, masabi mo na. Kasi ako, di ba, din ako sa inyo, nag-chat ako sa inyo, ganito ang mga Bible study nyo schedule. 1 month before pa yan, nagsisend na ako sa inyo. Para malaman ko na, hindi ka pala pwede sa ganito, ganyan. No? So, please, at ko lang talaga yung unigay sa inyo, magtulungan po tayo para sa ikalalago pa ng ating simbahan, no, para sa Panginoon. No? So, number 3, so, sorry kung mahaba ang aking Number 3, the mantle falls. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. No? So, the symbol, yung mantle, no, na symbol, di ba sabi nga ni Pastor, parang may hoodie, yung kapa, parang Superman, joke lang.
yung kapa-kapa kasi yung nakita ko din sa internet, ito pa yung mantel, para siyang, hindi siya mantel yung sa lamesa nga, pero yung kapa siya na with hoodie, no? Para kang nasa Encantadia. Kung nandun baka Encantadia. No? So, parang ganun, may mga ganun kasi sila, no? So, ang symbol ng mantel na yung kinuha ni Elisha is ang authority. Na siya na yung susunod, na tinatanggap niya yung responsibility na siya nang susunod na magiging Elijah or mag-share ng word of God, no? Or gagawa ng ano. So, he stepped in sa anointing, kumbaga. No? So, hindi lang to, si Elisha, hindi lang niya na, ang galing ni Elijah, na meron siyang pagaling na may sakit, ganyan. Hindi lang niya in-admire yung mga ginawa ni Elijah, but sinundan niya. He acted on it. Kinuha niya yung responsibility din. Gusto niyang ganun din yung gawin niya, no? So, tayo, no, merong mga mantel na binibigay sa atin, no? So, yung kunwari, yung sila pastor, before niyan hindi man sila pastor, nakita nila kila tatay, no? At nung umalis na sila tatay, sila din yung nag-take responsibility na gusto din nila na maging kagaya sila ni tatay, no? Sila din yung mag-share ng word of God. Nagkaroon sila ng burden, no, sa ibang mga sa atin, nagkaroon sila. Then si pastor, nandoon man siya sa kanagawa, pero dahil meron siyang nakita dito na pangangailangan natin, nag-sacrifice din siya na magbiyahe kada linggo, no? Yun yung mga makikita ba natin yung mga mantel sa paligid natin na kailangan ng tulong, no? Like sa music team, yung pag-awit, no? Kunwari, dalawa lang kami ni Timika. So nakita ni Brother Maka na kailangan ng isa pang taga-kanta kasi nga may mga time na si Timika ganito magpi-preach, ako magpi-preach, sino kakanta, 'di ba? So parang meron siyang na nakita niya yung pangangailangan and he take that mantle, no? Para tulungan at maging support sa pangangailangan ng ministry. No, like sa ating mga kapatid, kunwari may mga nagkasakit ngayon, hindi maka-attend, tapos multimedia sila. Nakita nila na wala si ako na lang pwede ako. Oh. So, yung bang meron kang kinuha na kunwari na iwanan, no? Parang ikaw yung nag-take responsibility ng bagay na yon. Kasi nakita mo yung pangangailangan, no? Kunwari si Brian, walang taga-beatbox. Parang Brother Max, parang gusto kong punan yung pangangailangan din kasi gusto ko mas maganda pa ating worship sa ating Panginoon, maging mas maging joyful pa yung dahil kailangan ng beatbox pala. Sige, Brother Maka, ako po magbi-beatbox ako. Kinakasaya ko po mag-beatbox. O, ganun. No? Si Brother Frank, nakita niya, si Pastor, parang nag-Bible study na siya. Prayer meeting din siya. Ako na lang siguro sa Sunday. Okay ako sa next Sunday pass. Ako muna mag-preach ng word, no? Yung mga ganun ba, nakita mo yung pangangailangan. And like Elisha, kinuha niya yung responsibility ni Elijah na maiiwanan. Kasi kung hindi kinuha ni Elisha ang mantle ni Elijah, sino yung magpapatuloy? Sino yung magiging prophet nung taon na yon, no? So, ang dami pang ginawa ni Elijah, no, before naging siya. So, nakuha niya talaga yung double portion ni Elijah. No, so kung wala na lang, hindi na lang siya natakot siya. Nagkaroon siya ng na parang tinatamad ako. Ayoko nang ginagawa ni Elijah, nakakapagod 'yan. Maglalakad ka, ka dun sa mga nangangailangan. Magpi-preach ka. Ayoko niyan. Nakakatamad 'yan. Marami pa akong gustong gawin. Balik na lang ako ng pagsasaka. Mas okay pa doon, walang sa akin. Walang nagsasabi sa akin na ito yung dapat mong gawin. Walang nag-choice sa akin. Masaya pa ako. I'm free. No? So, kung hindi niya tinake yung responsibility ni Elijah, paano na lang yung iba? No? Paano na lang yung mga miracle after that? No? Kasi ang dami pang ginawa ni Elisha, after ni Elijah. Nakuha niya yung double portion. So, tayo, what if sila Pastor Gino, sila Timika, wag na lang, na lang kami dito, magsimba na lang dito sa Yamato. Di pa kami babiyahe, layo ng Tsukuba. Dito na lang kami, masaya din si Gael dito, may mga kasama pa siya. No, so,
Kung gano'n na lang inisip nila, Ate Mika, saan tayo ngayon, no? Kung saan-saan na tayo dala-dala ating mga ganitong mga gamit, no? Ano pa tayo, tas ang init ngayong summer, grabe siguro ang ating, dyan talaga makikita yung sacrifice kung ano ba, kung meron, no? Paano kung din na, ang init, di mo na tayo magsimba, Tems, mag-online muna tayo, Tems, no? Baka mag-online, okay lang naman, marami naman tayo, may internet naman tayo sa bahay, mag-online muna tayo kasi ang init ngayon, magdadala pa tayo ng gamit, no? So, dahil nakita nila yung calling, no, at tinake nila yung responsibility, na kahit sobrang init, kahit pwede naman silang sa Yamato na mag-church, pinili nilang bumiyahe. No? Si Maka, kung wala nakita ni Maka yung pangailangan dito sa church, yung pag-assemble, paano natin ito i-assemble itong mga music team? Parang sa multimedia din. No, parang makikita natin, magtutulakan tayo na, ikaw na, Pastor Frank, hindi ako marunong yan. Parang, ang daming yan, si Maka lang nakakaalam, di ba? May mga ganun tayong bagay. No? So, makikita natin yung pag-take responsibility. No? So, tayo ba, nakita din natin yung mga mantle na kailangan na i-pick up din natin. No? So, I hope, no, na nangusap sa atin ang Panginoon sa oras na to, no? So, sabi nga, will you pick it up, no? Kung may mga mantle na nakikita mo, mga kakulangan na dapat mong punan. Ano mo yung pwede mong magawa, no? Sa church or sa Panginoon. Don't wait for a perfect condition. Huwag na tayong maghintay na maging perfect pa ang lahat. If God has placed a calling on your life, step into it. No? So, kung meron mang calling sa iyong Panginoon, step into it, no? Huwag mo nang hintayin na na may maging malakas ka pa, magkaroon ka pa ng car para mag-serve sa Panginoon, magkaroon ka pa ng sariling bahay, no? Huwag mo nang hintayin yung mga bagay na yon. May pagkakataon ka, you have given this opportunity para maglingkod sa Panginoon. Binigyan tayo ng church dito sa Tsukuba, hindi dahil sa isang coincidence lang or dahil may planong Panginoon bakit nagtayo siya ng church dito sa Tsukuba. No? I believe in that na pag may nilagay ang Panginoon na isang church, isang lugar, may plano ang Panginoon kung bakit niya nilagyan ng church, no? Na nagpapatuloy, 8 years na tayo, di ba? So, last is the first test. Sabi nga dito, then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. No? So si Elisha, alam niya na ang Panginoon ni Elijah ay ang Panginoon talaga. So hindi niya sinabi diyan na nasaan si Elijah, no? Maggawa ka ng miracle. Yung parang ganon. Alam niya na nagmumula lahat ng ginagawa ni Elijah sa Panginoon, no? So tayo, no, it is a reminder for us na lahat ng meron tayo ay mula sa Panginoon. No, hindi natin to sariling lakas kaya nag-i-exist ang church kasi nandito kasi ako. Kaya nag-i-exist ang church kasi marunong kasi ako sa bagay na 'yan. No? Hindi po ganoon, mga kapatid. Dahil po 'yan sa Panginoon, biyaya ng Panginoon lamang. Wala yung mga bagay na meron tayo ngayon kung wala or hindi inalaw ng Panginoon sa atin, no? It is only God's power, no? Yung si Elisha, nagpart yung water, hindi dahil sa mantle or sa authority na binigay sa kanya ni Elijah, kundi dahil sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. Nagkaroon siya ng double portion dahil inalaw at binigay sa kanya ng Panginoon yan. Hindi dahil kay Elijah. Hindi dahil sa makapangyarihan niyang mantle, naging superhero siya or gano'n, no? Hindi dahil sa gano'n po. Dahil lang sa kapangyarihan ng Panginoon. No? So, sabi dito, don't depend on people's legacy. Depend on God's presence. No? Huwag tayong mag-depend sa mga taong nauna sa atin, yung mga pastors or gano'n, no? Mag-depend tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Malipat man sila or may bago mang darating, mayroon mang sa atin, magpapalit dito, no? Hindi natin alam yung plano ng Panginoon in the future. Pero, huwag kang mag-depend na, parang ililipat na sila Pastor Gino, sa Kanagawa na talaga sila. Huwag na tayo mag-church kasi wala tayong pastor, no?
Hindi tayo nakadepende sa presensya ng ating pastor at si Ate Mika. Nakadepende tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Yeah. Siya lamang at siya lamang, wala nang iba. No? Amen. So don't depend na, kunwari yung mga healing crusade, no? Papagaling ako nitong tao na to kasi napagaling niya rin nung dati. Lahat po ng bagay na ano natin experience ay mula sa Panginoon. Yung healing mo mismo, hindi mo na kailangan ng mga healing crusade, no? Kundi ang Panginoon lamang nagbibigay ng healing, no? So, yung mga provision, hindi mo na kailangan yung ibang tao, kundi kailangan mo ang Panginoon when it comes to provision. Siya lang yung mga magbubukas sa'yo ng mga doors na hindi mo akalang magbubukas para sa'yo. Yung mga closed doors na akala mo closed na talaga at dead end na. Pero siya lang yung mag-e-extend ng dead end na yon para sa'yo. No? Yung akala mo, last year ka lang sa Japan. Pero kung with the snap of the finger lang ng Panginoon, kaya niyang i-extend ang kontrata mo sa Japan. Amen. No? Hindi mo alam yung kayang gawin ng Panginoon. Sabi nga sa verse, di ba? Ang kayang gawin ng Panginoon na higit pa sa yung abot ng iyong kaisipan. Ganun kalalim ang kayang gawin ng Panginoon kung iisipin mo lang. Kaya minsan, di ba, kapag nagpipray tayo, kailangan yung adoration. Ibig sabihin, kailangan mong i-lift up kung ano yung mga alalahanin, kung ano yung mga kayang gawin ng Panginoon. And alam mo ba, yung kapag ina-apply yung adoration, yung nagpipray kayo na, Lord, lahat ng bagay kaya mo, lahat ng maliit lang to para sa'yo, with a snap of finger, kaya mo tong baguhin. Kapag ganyan mga prayer mo, parang yung the next prayer mo, parang wala ka nang hihilingin sa Panginoon. Kasi lahat ng yun ay nandun na yung pananalig mo sa Panginoon. No? When you build your trust sa Panginoon talaga, wala ka na talagang masasabi mo, totoo talaga walang imposible sa Panginoon. Lahat ng closed door, kaya niyang pagbuksan kung i-allow niya sa'yo. Kaya niyang i-provide kahit itchimang na lang titira sa'yo, goseng na lang, niseng na lang, kaya kanyang buhayan sa isang buwan. No? Lahat ng yan ay kaya ng Panginoon at walang imposible sa Kanya. But it requires faith and trust. No? Hindi ka dapat mag-trust sa, mangutang na lang ako dito sa, kasi kay Tito George, kasi parang, may ganyan. Naghihirap kami ngayon, parang manghihiram ako kay Tito George. Di ba? Hindi tayo nagdidepend kay Tito George, no? Magdepend tayo sa Panginoon. He will always provide. He will make a way. Sabi nga, di ba? He will make a way when there seems to be no way. Di ba? Ang ganda ng kanta nun, na akala mo wala nang daan, pero He will make a way. No? He parted the Red Sea, and kaya din niyang ihatiin kung ano mga Red Sea mo sa buhay mo. Na akala mo hindi ka na makakalaya. Akala mo hindi mo na malalagpasan yang problema na yan. He will make a way. No? So, depend on God's presence only. Lahat ng bagay ay talagang sa Panginoon lang. And when you face obstacles, sabi nga ni Elisha, where is the God of Elijah? No? Tanungin mo rin yan kung meron ka mang Lord, ipakita mo sa akin, Lord, na ikaw ang Panginoon. Ikaw lang ang nag-iisang Panginoon. No? And believe na kaya niyang gawin yun. So, amen. So, dako na po tayo sa ating conclusion. So, salamat sa inyong So, ito na po yung last. Sabi nga sa conclusion natin, the challenge of Elisha is to ask boldly, follow faithfully, receive humbly, and act courageously. No? So, yun po talaga yung ating Sabi nga dyan, God is raising a generation not content to just hear about the past, but to do greater things in the future. No? Hindi lang yung calling sa atin ng Panginoon, hindi lang yung, sila, pastor na yan, mas magaling sila dyan kundi mas i-exceed pa natin for God's glory. No? Mas i-exceed pa natin yung effort nila, yung sacrifice nila, for God's glory alone. Hindi yung lagi na lang natin sila itulak, sila pastor na lang, mas magaling sila dyan. No? Why not make an effort na itry? Sabi nga, it's always a choice. No? Lahat ng bagay is, choice mo. No? Yun nga mga sa topic namin sa small group, yung U-turn, it's always you, ikaw. Ikaw talaga ay kailangan mag-U-turn kung alam mo sa sarili mong hindi ka na papunta sa kalooban ng Panginoon. No? So, sabi nga, are you ready to follow even when it's hard?
No? Kaya mo ba talagang mag-serve sa Panginoon kahit nahirapan ka na? Hindi ka na komportable at marami ka nang sinasacrifice? Are you asking for a double portion? Yung gusto mo pa ba mas yung effort mo, yung mas marami ka pang ma-share ng word of God? Will you pick up the mantle? Nakikita mo ba yung pangangailangan na nasa harapan mo na? Nakikita mo ba yung pagpapagal ng iba na kailangan na ng support at tulong? You are able. Alam ko talaga, you are able. Hindi ka naman disabled eh. Kaya able ka. No? So you are able. Why not support yung bawat kapatiran mo na alam mo, nakikita mo lang nakangiti yan, pero alam mo may pinagdadaanan din yan. No? So why not support and be present sa kanila? No? Yung mga leader mo sa small group, nakailang chat na yan sa'yo. Brother, sister, may small group tayo ngayon. Ganitong oras, ganyan. No? Why not magpakita ka? No? Just show up. Hindi ka naman papagalitan yan eh. Mas i-welcome ka pa niyan. Kagaya ng the lost son or the parable of the lost son, di ba? Talagang mas hinag pa siya ng kanyang ama dahil nawala siya sa landas niya. So ikaw man yan ngayon, no, kinakausap ka man ng Panginoon, nangihina ka man, parang nag-isolate ka man spiritually, hindi mo alam. No, isolation ng spiritual mo, yung parang ayaw mo na magpakita, di lang no? May Bible study tayo, brother, ayaw mo na, no? Sunday, brother, ka, next Sunday na lang siguro, mainit pa kasi, no? So, may isolation ka ba spiritually? Ito na yung pagkakataon mong baguhin ang direction mo ngayon. You can start now. No? You can start this week, paunti-unti. Mag-attend ka sa prayer meeting, mag-attend ka sa Bible study, makinig ka, just show up. Sa small group mo, mag-chat ka, Timika ka na, or Timika, si Maka, ikaw ba? Kuya Maki, gusto nyo mag-join namin sa small group, Telma, join kami sa small group nyo, anong oras kayo? Ganyan, no? So, ikaw na mismo. Because, ikaw yung may hawak ng buhay mo eh. We are here just to support and remind you. Pero yung hawak ng desisyon mo sa buhay mo, ikaw lang yan. No? You have given this chance after chance, ginigising ka pa ng Panginoon. Why not baguhin mo yung direksyon ng isip mo, direksyon ng buhay mo. And let's start to follow Christ. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Naka 8 years na nga tayo sa Lamb of God, pero paulit-ulit na sinasabi niyan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat may hininga ka pa, you are able and not disabled, maglingkod tayo sa Panginoon. Start today. Start this week. No? It's a challenge. Magbasa ka, magdevo ka, no? Parang baguhin mo, magdevo nga ako, parang ang dami ng preaching eh, parang hindi ko pa rin ginagawa. Start this week. Start 10 verses. No? Basahin mo muna tapos sulat ka lang kahit mga sabi nga nung natin, 'di ba, yung Bible study na ano yung interpretation mo, one word, one sentence. Magsimula ka muna diyan. Actually, it was never yung pahabaan ng devotion. Ito ang talagang yung pinaka minamatter ng devotion, ano yung sinasabi at anong natutunan mo sa Panginoon. At ina-apply mo sa buhay mo. Ito yung pinaka essential ng devotion. Hindi yung sobrang haba mo na, ng 2 hours ako nag-devotion kagabi. Gabi, yung ko talagang haba ng, sinulat ko sa devotion notebook ko. Hindi po ganun yun, no? Kahit maikli lang yan, pero kapag natutunan mo at in-apply mo sa buhay mo, yun po yung effective na devotion. Yun po yung effective na Word of God. One word, one sentence, no? Napakadali lang niyang mag-devotion. 30 minutes, 20 minutes, basta may matutunan ka at may i-apply ka. Yun po yung mahalaga. We are on the process po, mga kapatid. Hindi ko sinasabing perfecto din ako, perfecto na kayo, perfecto na tayong lahat, no? Sabi nga, ang perfecto nasa langit lang, so pupunta na ng langit, no? Nagkakasala po tayo, but we have this chance and opportunity nga na binibigay sa atin ng Panginoon. So baguhin mo, mag-U-turn ka. Kung sa palagay mo, nangihina ka ngayon, i-U-turn mo yung sarili mo this week. Sabi nga, yung challenge ni Elisha, focus, faith, and perseverance. No?
And are you willing to step into greater works, not for your glory, but for God's glory? No? Ready na ba tayo na mag-support, no? Dahan-dahan, pero consistent. Yun po yung mahalaga. Paunti-unti, pero consistent. It's a seed na darating ang panahon, bubunga. No? It is never overtime na, nagtulong ka sa ministry, okay ka na. Hindi po ganun yun. But it is, paunti-unti, pero consistent. Yun po yung challenge, consistency. Devotion, 20 minutes, 10 minutes, basta consistent. No? Mag-support sa ministry, mag-ayos, maagang pumunta sa church, maliit na step, baby step, pero consistent. And darating ang araw, magbubunga yung mga ginagawa mo. Sabi nga, your labor is not in vain in the Lord. No? So yun lang po, and I hope na may natutunan tayo sa araw na to. Let's stand up and let's pray sa Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. We come before you, God. We humble ourselves, O God. Marami kaming pagkukulang sa inyo, Panginoon, at alam namin yun sa mga sarili namin, Panginoon. Lord, we are sorry, Panginoon, kung yung mga spiritual eyes namin, Panginoon, nakikita namin yung pangangailangan, pero mas pinipili namin yung comfort namin, Panginoon. Lord, patawarin nyo kami, God, sa aming mga sariling actions that is not deserving na gawin para sa inyo, Panginoon. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi mo deserve, Panginoon, yung mga ganitong gawain na, putya-putya lang or putsi-putsi lang. But you deserve the best, Panginoon, in serving. Lord, ayusin niyo yung aming puso, yung aming perspective, Panginoon, in serving you. Yung aming motives, O God, when serving you, Panginoon. Give us the joy. Give us the joy, Panginoon, na mag-serve sa inyo, kahit ano man yung, kahit out of comfort naman yan, Panginoon. Give us yung open hands, Panginoon, na tumulong at i-pick up yung mga mantel na nakikita naming kakulangan sa ministry. And help us, Lord, na to support each other, Panginoon. Alam po namin na hindi perfecto ang bawat isa. May mga pagkukulang sila, may kahinaan sila, Panginoon. Narito kami, nire-remind mo kami, Lord, na tulungan, gabayan, at isupport sila. Sa kahit anumang ministry na we are able, Panginoon, help us, Lord, na tumulong at mag-support. Lord, even God, help us, Lord, na mas magkaroon kami ng desire, Panginoon, na maging double portion for your glory alone. Alam namin sila Ate Mika, Lord, sila Pastor Gino, Panginoon, yung pagpapagal nila sa ministry. Kayo na po yung magbalik sa kanila, Lord, ng mga pagpapala. Kayo yung nakakaalam sa pangangailangan nila, yung strength nila, most especially, Lord, yung strength nila sa pagsiserve sa inyo, Panginoon. Hindi sila mapagod, hindi sila manghina, Panginoon. Pagkos yung joy, Panginoon, yung love mo, Panginoon, mag-overflow sa buhay nila. Lord, hindi ko man alam yung mga pangangailangan din nila, mga desire nila sa buhay nila. But Lord, ikaw yung magpupuno nito, Panginoon. Even sa mga kapatiran ko narito, Panginoon, sila Tita Nori, Panginoon, ano man yung mga pangangailangan nila, at ano man yung pwede nilang ma-support sa ministry, Panginoon, kayo po yung mag-speak sa kanila, Lord. At kayo mag-strengthen sa kanila, Panginoon, lalo na sa protection at kalakasan sa kanilang pangangatawan, at yung spiritual nila, Panginoon. Even sa mga kapatiran ko ngayon na kasama ko sa work, kasama ko sa company, Lord, nagbabike kami araw-araw, or sila, Lord, nagbabike sila at nagpapagal pa sila, Lord, sa ministry niyo, Panginoon. Lord, kayo na rin po yung nakakita sa mga heart nila at sa motives nila sa pagsiserve sa inyo. Lord, kayo po yung magbalik sa kanila, Lord, nang nararapat ay sa kanila, Panginoon. Lord, strengthen us, Panginoon, sa mga kapatiran ko. Strengthen us, O God, and give us, Lord, yung burden to serve you, burden to reach out to other souls, O God. Lord, apart from you, we can do nothing. Lahat ng bagay na to hindi namin kaya, Lord, kung wala ang tulong nyo at paggabay nyo sa amin, Lord. Samahan nyo kami, God. Be before us, be with us, and be after us, Panginoon. And Lord, iayos nyo yung mga puso namin.
na magkaroon kami talaga ng desire to serve you continuously, consistently, Panginoon. Yung burning desire to serve you, Lord. Lord, maraming salamat. Hindi lang sana ito maging ngayon lamang sa Sunday na to, na marinig nila, makonvict sila. But Lord, ma-apply namin sa araw-araw namin, Panginoon. Ma-remind kami ng mga word niyo, Panginoon. Hindi sila mag-depend sa mga sinasabi ko, Panginoon, but mag-depend sila sa inyong sinasabi sa kanilang puso, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa araw-araw na pagbibigay sa amin ng pagpapala at mga chances after chances, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan, kayo lamang yung may taas at may dakila, Lord. In Jesus' name,